Chapter 4. Magkatabi sa pagkakaupo sa lounging sofa sa malapit na operating room ang magkaibigan. Iyak nang iyak si Lou. Sinisisi ang sarili at pinayapa naman siya ni Gina. Kung hindi sa pagiging demanding ko, hindi mangyayari yun. Lou, talagang tinakda na ng langit na magkaganon si Obet. Maski wala tayo roon, may ibang pangyayaring magagana para masugatan siya. Gina, baka mamatay si Obet. Sambit nito, tumagulol na naman. Lou, kaysa sa umiyak ka dyan, magdasal tayo. Hilingin natin sa kanya na buhayin niya si Obet. Gina, ngayon ko napatunay na talagang mahal ako ni Obet. Kaya hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyari sa kanya. Kinabig lamang ni Jean ang kaibigan at iyakap. Na para bang inaamutan niya to ng lakas ng loob. Bumukas ang OR. Lumabas ang doktor na umipira kay Obet at kasunod ang 2 nurses. Dok, salubong agad ni Lou. Kumusta po siya? Ligtas na siya, iha. Nakuha ko ang slug na naka-embedded sa kanyang left lower lung. Doktor, maraming salamat ho. Halos sakapin niya ang manggagamot. Pero bukas na kayo magbalik. Pabayaan na natin na makapagpahinga ang pasyente. Matagal lang nakahiga si Gina ay hindi pa rin siya dalawin ng antok. Naalala niya ang naganap sa maghapon. Ramdam na ramdam niya ang inggit kay Lou. Nawala ng lahat ang alalahanin nito. Nakita pa niyan talagang mahal na mahal siya ni Obet. Samantalang siya, para naghihintay sa wala. Mag-iisang buwan na nang hindi niya nakikita si Arnold. Baka nga totoo ang balita na magkasama ang dalawa sa Amerika at sa pagbabalik dito sa Pilipinas ay pakakasal na. Dapat sigurong sundan na niya ang payo ng mga kaibigan pati na ni Mang Jess na panahon na para ilibot naman niya ang kanyang paningin sa iba. Sa iba pang lalaki na aali-aligid sa kanya matagal na. Nakatulugan na ng dalagang isipin yun. Si Arnold, kakalimutan na ito at maghahanap na ng kapalit. Naghihintay na si Mang Jess sa set ng taping ng solo drama ni Gina, ang Resurrection. Sorry Mang Jess, tinanghali ako. Nabaril kasi ang isang matalik na kaibigan at sinamahan ko ang girlfriend. Si Lou. Mang Jess, di ba kilala niya ninyo siya? Si Lou ang nabaril? Hindi ho, ang boyfriend niya. Kumusta na ngayon? Mabuti na ho. Talagang hinintay kita. May magandang balita ako sa iyo. Ipinatatawag ka ni Mother Sofia ng Valentine Production. Bakit daw ho? May iba pang ibig sabihin kung hindi interesado silang kunin ka para sa pelikula. Mang Jess, parang naluluwang tawag sa kanyang mentor. Diba, sinabi ko na to sa iyo noon na isang araw magiging sikat na sikat ka. Pero pa bang maaring magbigay sa iyo ng ganyang katanyagan kung hindi ang pelikula? Nahipo ni Gina ang kanyang ilong. Naalala niya ang kanilang biruan ni Lou noon. Di siya pwedeng artista dahil sa kanyang ilong na pango. At ang sabi ni Mang Jess, nare-remedyohan lamang ng make-up ang kanyang ilong na sa TV commercials at sa ilang soap opera na nilabasan niya sa TV. Wala yan, Gina. Ang alin, Mang Jess? Ang ilong mo, natatakpan sa husay mong mag-emote at sa ganda ng mukha mo. O ano, kailan tayo pupunta kay Mother Sofia? Kayo ang bahala, Mang Jess. Ang gusto ko lang ay matapos muna natin tong recording ng bagong drama. Ilan bang araw tayo kailangan mag-taping pa para matapos ang para sa 1 buwan? 1 linggo na lang, Gina. Sabado ngayon. Entonces, sa susunod na Sabado ay tapos na tayo. Lunes, pwede na tayo makipagkita kay Mother Sofia. Sige ho, sa Lunes, sa umaga. Tumagal hanggang 10:00 na ng gabi ang kanilang recording. Pagod at gutom at nagyaya muna si Gina para maghapunan. Ako naman ang taya ngayon, Mang Jess. Kayo na lamang ang lagi nang lilibre sa akin. Ikaw ang bahala. Tayo lang bang dalawa? Hindi ba natin isasama si Mel at si Cindy? Ang tinutukoy ni Mang Jess ay ang 2 radio talent na ka-vibe si Gina at madalas na nakakasama nila sa pagkain sa labas. Tayo na lang ang 2 para ako na lang ang ihahatid ninyo. Sa ganun ay maaga ka na kayong makakapagpahinga at matutuwa si Mrs. sa maaga niyong pag-uwi. Kakaunti na ang kumakain sa suki nilang restaurant na puro native foods ang nasa menu. Umorder si Mang Jess ang arroz caldo, tokwat baboy. Si Gina ay maliit na kanin, adobong manok at malaking baso ng sago at gulaman. Hindi ka gutom ha, Gina? Mula nang mangyari ang barila sa ermita, hindi na ako nakakain ng husto, Mang Jess. Patikim-tikim lang. Nagagalit nga ang inay ko pero nawalan talaga ako ng gana mula nang makita ko ang daming dugong nagkalat sa semento doon. Dugo pa ng kaibigan, Mang Jess. Kalimutan mo na yan. Masalamat tayo at buhay si Robert. Tama, Mang Jess. Kaunti nang mawala ng boyfriend si Lou.
Sa nangyari, lalo naman nilang mamahalin ng isa't isa sa palagay ko. Sa mga unang sandali na sila'y kumakain, walang imika ng dalawa. Nakatuon ng husto ang pansin sa kinakain. Halatan talagang parehong gutom na gutom. Si Gina una nagtanong, Mang Jess, hindi pa ba nagbabalik si Edna Ledesma? Hindi pa. Ayon sa kanyang mama, nagtayo ng butik sa California. Nang espesyalidad ay mga produkto galing dito sa atin. Malakas siguro kaya hindi naiisipang umuwi. Pati nga raw ang kasal nito at ni Arnold ay na-postpone muna. Nasan si Arnold? Naroon din ba kay Edna? Ngumiti si Mang Jess at ngiting nalunokso. Mang Jess, nagtatanong lang. Selos? Tumungo si Gina at dinuro ng tinidor ang isang piraso ng ulam at hindi sumagot. Gina, ang selos pag sobra pumapatay. Noon ko pa kasi sinasabi sa iyo bigyan mo na ng pagkakataon ng sarili mong magmahal sa iba. Hindi lamang si Arnold ang lalaki sa mundo. Pabayaan niyo, Mang Jess, susundin ko kayo. Ninerbyo si Gina nung humarap kay Mother Sofia. Nung una, ang akala niya may edad na ang producer. Dahil mother ang tawag ng lahat, na makaharap niya ay saka lamang niya nakitang bata pa to at maganda. Pwede pang ang artista. Tama pala ang anak ko, ang ganda-ganda mo. Ito ang bungad kay Gina ng matrona nang magdaop ang kanilang mga palad sa office ng producer sa New Manila. Maraming salamat po, ma'am. Alam mo na siguro kung bakit kita pinatawag. Tumango si Gina. Kung up to date ka sa mga show business happenings, aware ka rin sa talagang titigil ako sa pagpuproduce dahil gusto ko nalang mag-import and export ng videos at pelikula. Less pa ang sakit ng ulo. Nabasa ko nga po, ma'am. Kaya lang ako muling nagpasya na gumawa pa ng pelikula ay dahil sa'yo. Dahil sa akin? Nagtatakang usisa ni Gina. Hindi ko maintindihan, ma'am. Don't panic. Ipapaliwanag ko sa'yo. Si Carlo, ang anak kong panganay, nakita ka una sa commercial ang sabong pampaligo. Sumunod ay sa toothpaste. Sabi niya, star potential ka at gusto kanyang gawing superstar. Diyos ko, ma'am. Nakakalula naman. Hindi ko yata matatanggap. Paano kung mabigo kayo sa akin? Takot si Gina. Paano kung hindi? Malalaman lamang natin ang resulta kung susubukan natin, di ba, Mang Jess? Ganun na nga po. Pero may katwiran naman po na matakot si Gina. Napakalaking sugal ang gagawin niyo at siya ang nasa gitna nun. Pagtatanggol ni Mang Jess sa kanyang alaga. Okay, ilalagay natin sa contract na wala kang pananagutan sa sugal na to. Pero maapektuhan din si Gina, mother. Pulot noon tumingin ang matrona kay Mang Jess. Kung sakaling hindi maging maganda ang resulta ng mga proyekto, kasama siyang babagsak, mahirapan na siya na makabangon. Saka lang ngumiti si Mother Sofia. Dapat ako magalit sa iyo, Mang Jess, dahil hindi pa tayo nagsisimula, may negatibo ko na agad pananaw na sa sisimulan. Bakit hindi ang tingnan mo ang maaaring magandang magawa nito sa karir ni Gina? Isipin natin at umasa tayo na magiging hit siya. At sa history ng production ko, may nabalitaan ka na bang artistang hindi sumikat sa pamamahala ko? Totoo ang sinabi ng matrona. Sabi ng isip ni Mang Jess. Pero laging my first time. At paano kung si Gina to? O bakit hindi ka makasagot? Tama kayo, mother, wala na akong masabi pa. Naisip niyang mali nga ang kanyang attitude. Dapat pawang positibo ang pagtingin sa lahat ng bagay, pati attitude. Saka mahusay si Gina. Kung hindi ba'y tatawag ng pansin ang kanyang mga TV drama? Ngayon, let's talk business. Kung dumatingin si Atty. Lisandro, makikita mo ng forma ng kontrata. Kung hindi naman, ipapadala ko na sa bahay mo. Sa contract signing day, kung magkakasundo tayo, isimula na yun ang promotion mo, iha. Sa audience at star build up mo. Isang magandang obra ng sikat na si Nerissa Cabral ang ating story material. Personal na pinili yun ni Carlo. Ikaw na ikaw ang bidang babae sa sinulat na iyon ng writer. Sabi nga ni Carlo, siguro raw nang i-describe ng manunulat ang kanyang bida sa nag-drawing sa comics ng bida, ikaw nang talaga ang nasa isip nito. Bumukas ang pinto at napalingon si Mang Jess at Gina. Nakatalikod kasi ang dalawa sa pinto. O eto na pala si Carlo, ang iyong director, Gina. Hello? Pasiglang bati ni Carlo. Sorry at medyo nahuli ako. Dinaanan ko pa kasi kay attorney ang draft ng contract. Gusto ko kasing makita mo muna to, Gina. Maiuwi. Para pag-aralan mo. Kung agreeable ba sa'yo, oy, okay ako. At kung may gusto ka namang mga pagbabago, pag-uusapan natin.
Ikaw ang bahala. Hindi sinasadyang napatitig siya ng gusto sa lalaki. Bata pa to, siguro 25 lang. Direktor na raw at may ganito pala kabatang direktor sa pelikula. Naisip ni Gina. Iniabot ni Carlo kay Gina ang isang short size brown Manila envelope. Nariyan ang draft. Gaano katagal pagkabasa mo niyan saka tayo mag-uusap ulit? Lunes ngayon, sa Thursday, wala kaming recording sa araw na yon. O sige, sa Webes Gina. Hindi dapat na direktor to. Dapat ay artista. Bida. Ano bang klaseng producer si Mother at hindi nakikita ang potensyal? Nasa tabi na niya. Yun agad ang sumiksik sa isip ni Gina. Ang presyo ma, napag-usapan na ba ninyo? Nako, hindi pa pala iho. Napaibig si Mother. Okay, Gina, ang unang budget mo dahil umpisa pa lamang to ay... At sinabi nito kung magkano. May bonus sa kalahati na halagang yon kapag nag-hit ang pelikula. Napangiti si Gina kay Mang Jess at parang sinasabing ang bayad pala sa radyo at TV ay barya-barya lamang kumpara sa bayad sa pelikula. Tayong dalawa mag-uusap tungkol dyan, Gina. Sagot naman agad ni Mang Jess. Sige, pag-usapan nyo at kung ano man magkakaayos tayo sa Thursday. Pahayag ni Mother Sofia. Kung wala na po tayong pag-uusapan pa, magpapaalam na kami ni Mang Jess. Aba, teka muna. Nagpahanda kami ni Carlo ng pagkain. Magsalo-salo muna tayo. Parang pasinaya sa ating pagkikilala at hopefully ay pakikipag-business sa inyo. Kayo po ang bahala, Mother. Ay naman ni Gina. Tumabi sa kanya si Carlo at hinawakan ng kamay ng dalaga. Biglang ngumiti si Gina sa marahang pisila ginawa nito sa kanyang kamay. Gusto niyang hatakin ito pero nag-aalala naman siya na masamaan ito ng direktor. Gina, pagbubutihin natin ang paggawa ng ating movie. Gagawin natin ang ating team na titingalain balang araw. I'm gonna make you a big star. Malaking pangarap, nakakatakot mabigo. Basta, tayong dalawa, hindi tayo mabibigo. Seryosong pahayag ni Carlo bago binitawan ng kamay ng dalaga. Nasa taxi si Gina at si Mang Jess at pinag-uusapan na nila ang kontrata. Wala akong makitang hindi maganda sa kontrak na to, Gina. Balansing-balanse. Pati ang offer sa'yo ay okay lang. For a beginner sa pelikula, maganda na yun. Gagastusan ka pa sa promotion and build-up. Bakit ako, Mang Jess? Bakit hindi ikaw? Alam mo ba talagang kailangan ngayon sa ating movie industry ang mga bagong mukha at magagaling umarte? Hindi naman artista kundi actress at nakita marahil ni Mother at ni Carlo na ikaw yun. Natatandaan mo ba ang sinabi ni Mother na magsasara na siya sa produksyon? Nakita ka lamang nila ni Carlo kaya nagpasya siya na mag-train na muli. Yun na nga ang kanyang kinatatakot na may ibang hangad si Carlo sa kanya. Hindi naman nakakatakot to, kind looking pa nga. Malambing magsalita at hindi mo katatakutan. Pero siya, ramdam niya na parang may ibang dahilan ng pagkakapili sa kanya, lalo na nang hawakan ng kanyang kamay at pisilin. Pero hindi naman niya masabi yun kay Mang Jess at baka akalain na paranoid siya. Mga matataas na tao ang mag-inang yun at pagbibintangan niya ng hindi maganda. Gina, hindi ako magpapasya niyan. Ikaw, consider mo na maswerte ka. Alam mo bang rami-rami niyang katulad mo na naghahangad mapasok sa showbiz? Pero nabibigo. Ang ilan nga ginagamit na ang kanilang ganda at katawan. Hindi pa rin magka-break. Samantalang ikaw, inaalok na. Maganda pa ang pay. Ipapakita ko po kay Itay ang kontrata, Mang Jess, at malalaman niyo agad ang sagot ko bukas bago tayo mag-recording. Good. Tatanggap kayo sa akin ng usual 30% ng take-home pay ko, Mang Jess. Hindi na kailangan, Gina. Kahit dito sa pelikula, sa radyo at TV, pati na sa commercial ko hindi na kayo tumanggap. Dito man lang po. Gina, hindi naman ako naghahangad at naghahanap niyon para sa'yo. Sila ang lumalapit sa akin. Kahit na Mang Jess, kayo naglagay sa akin sa radyo. Kung hindi doon, malalaman ba nilang may isang Margie Villa na pwedeng artista? Pati ang alias ko kayo rin na nagbigay. Mula sa Margaret Villanueva ay naging Margie Villa. At pag na kayong tumutol dahil sa gusto nyo at sa ayaw, iyon ang tatanggapin nyo. Ikaw talagang bata ka, ikaw nang bahala. Pero Mang Jess, natatakot ako kay Carlo. Hindi ko alam kung bakit. Basta, andap ako sa kanya. Mabait na bata yan at magaling. 2 pelikula ang nagawa niyan sa kanilang outfit at pareho kumita. Batang-bata nga eh. Hindi akalain ng marami na ganyan siya kahusay.
Basta kung tatanggapin ko ang alok, huwag niyo akong iiwan pag may shooting ha. Natural. Ganyang may sweldo pa ako sa iyo kahit ibigay mo na ko na sa iba ang mga papel na ginaganampanan ko sa radyo. Salamat po Mang Jess ha. Nagluluto ng hapunan ng kanyang inay. Nang dumating si Gina at tumalik siya sa kamay nito. Maaga ka yata. Wala ho kaming recording, di ba? Sabi ko sa inyo na ngayon ako kakausapin ng producer sa pelikula. O ano nangyari? Gusto ko munang ipagpauna sa iyo na hindi ako payag dyan. Magulo ang buhay artista sa pelikula. Tama na sa radyo at telebisyon, hindi maintriga. Alok lang po to inay at hindi nga at dala ko ang contract. Ipapabasa ko muna ikako sa inyo ni Itay. Darating na yon, magpalit ka na ng damit at ayusin mo ng mesa para makakain na tayo. Nakapaghain na si Gina, nasa sala silang mag-ina. Binabasa ni Aling Lydia ang kontrata habang nanonood ng telebisyon ng dalaga nang may kumatok. Ako na ho inay ang titingin. Patuloy sa pagbasa si Aling Lydia at binuksan ni Gina ang pinto. Nagulat siya nang makita ang dalawang pulis na nasa harapan niya. Bakit ho? Dito ba nakatira si Mrs. Lydia Villanueva? Oho, nanay ko siya. Pwede bang makausap? Tuloy kayo. Nilingon niya ang kanyang inay. Salamat. Tingin ng tingin sa kanya ang isa sa dalawang pulis at pinagmamasdan siyang mabuti. Pigil ni Gina ang pagngiti at naisip niyang siguro na mumukhaan siya. Hindi lamang maisip kung saan siya nakita. Tsaka namang dun sa ilang commercial na nagawa niya para sa telebisyon. Tumayo si Aling Lydia na pumasok ang dalawang pulis. Bakit ba? May takot sa kanyang boses. Napag-utusan po kami. Nasa ospital ang inyong mister. Nasa bangketa kanina nang biglang matumba at atake sa puso. Namutla ang mag-ina at dahan-dahan na paupo si Aling Lydia. Saang ospital? Tanong ni Gina na hindi lubusang nawala ng loob. Sa Manila Medical Center, yun lamang kasi ang pinakamalapit namin na mapagdadalhan, sabi ng unang pulis. Magbihis na kayo at ihahatid namin kayo. Hindi na nakakain na mag-ina. Inihabili na lamang sa kapitbahay ang mga kapatid at sumama na sila sa pulis. Hindi mapigil ni Aling Lydia ang pag-iyak. Bakit ngayon pa nangyari yung ganong 1 taon na lamang at silver wedding anniversary na nilang mag-asawa? Panay ang kanyang dasal na huwag sanang kukunin muna sa kanilang asawa. Nasa ICU na si Mang Anton nang dumating sila. Inanap ni Jean ang doktor na tumingin dito. Mabuti nga magkausap kayo, Miss Villanueva. May pag-asa pang humaba ang buhay ng inyong ama kung maoperahan agad siya. Double bypass operation. Sa ngayon, pag nakapagpahinga siya at naibigay ang mga gamot na parang pangunang lunas lamang, makakaramdam siya ng ginhawa. Pero sa susunod na atake, hindi natin masabi kung anong maaring mangyari sa kanya. Dok, magkano kaya nga abutin ng operasyon? Maghanda ka muna ng $250,000? Realistic amount yun, Mrs. Villanueva. Hindi na kita sisingilin ng malaki sa doctor's fee. Dok, malalaman niyo agad ang desisyon namin at kakausapin ko muna ang inay ko. Pagkagaling sa klinika ng doktor, inagpatuloy sila sa ICU. Nakita ng dalaga ang kalunos-lunos na kalagayan ng ama. Maraming tubo na nakakabit sa katawan nito. Sa ilong, sa mga wrist, humpak agad ang pisngit ganong ilang oras pa lamang nararatay. Tulog si Mang Anton. Inay, tena muna sa labas. Bulong niya sa kanyang inay. Bakit ano bang findings ang doktor? Hindi kumibo ang dalaga. Nagbauna nang lumabas at sumunod sa kanya ang ina. Sa koridor, sa labas ng ICU sila nag-usap. Mabisa raw ang bypass operation, inay. Makakatiyak pa tayo na mahabang panahon pa sa piling ni Tay kapag naisagawa ang double bypass na yun. Pero saan kami ng Diyos tayo kukuha ng ganong kalaking halaga, Gina? Panghinigpis ni Aling Lydia. Sa kami nga ng Diyos, inay. Diba? Kanina lamang ini-offer sa akin ng Royal Riyadh production ng isang pelikula. Nagliwanag bigla ang mukha ni Aling Lydia. Napakapit sa braso ng anak. Gina, tama ka. Napakabait talaga ng Panginoon. May problemang dumating, tinulungan agad niya tayo para malutas yun. Kaya huwag sana tayong makakalimot sa kanya. Inay, nalagi na magpasalamat.